Houston Rockets versus Detroit Pistons. Tinalo ng Houston ang Pistons nitong linggo ng hapon. Si Tari Eason ay naging pundasyon ng Houston muli. Mabilis na nagsimula ang Houston sa 11-2 run na nagpilit sa Detroit na mag-timeout ng maaga sa laro. Si Alperen Sengun ay agad na mainit na may 3 sa 4 na attempts at 6 na puntos bago ang timeout. Itinali ng Pistons ang laro sa 26 sa natitirang 9:28 in second quarter. Nagpatuloy sila sa isang 11-0 run na nagbigay sa kanila ng 5-point lead. Pinatigil ni Dillon Brooks ang run ng Pistons at pinababa ang lead sa 3 puntos. Patuloy na maganda ang laro ni Cade Cunningham na may 14 na puntos at 3 assists, kaya't nangunguna ang Pistons sa halftime. Ang ika-4 na quarter ay nagsimula ng malakas nang mag-dunk si Jalen Green laban kay Cunningham. Nakuha ng Houston ang 10 punto na lead. Nagpatuloy si Eason sa pagtulong sa team, may mga malalaking galaw sa opensa. Patuloy siyang mahalagang bahagi ng tagumpay ng Houston sa magkabilang dulo ng court na binabago ang depensa sa opensa. Ang Pistons sa pamumuno ni Cunningham ay muling sumugod at naging 1 punto na lead ang score sa kalagitnaan ng ika-4 na quarter. Gumawa si Green ng isang mahirap na shot at ibalik ang kalamangan sa Houston. Ang sipag ng Houston ang naging susi sa huling 2 minuto. Si Eason ay nakakuha ng airball mula kay Green, ipinasa ito kay Dillon Brooks at ang veteranong forward ay nag-dunk. Pagkatapos si Sengun ay nakakuha ng offensive rebound at inilipat ito sa isang layup upang itaas ang kalamangan sa 5 puntos. Nagmintis si Tobias Harris ng 2 malaking free throw nang may 2 puntos na kalamangan ng Rockets na may 1 segundo na natitira, kaya't nanalo ang Houston. Si Jalen Green ay lumampas kay Shane Battier para sa ika-6 na pinakamaraming 3-point shots sa kasaysayan ng Rockets. Susunod na makakalaban ng Rockets ang Washington Wizards bukas ng gabi sa Toyota Center sa Houston, Texas. Ang tip-off ay sa ganap na alas 7 ng gabi. Sa sumunod na balita naman, pupunta ang Boston Celtics sa road upang makaharap ang Milwaukee Bucks, isang team na hindi pa nakakasimulang maganda ang season. Bagamat nahihirapan ang Bucks na may 2-7 record, hindi sila dapat maliitin. Si Jaylen Brown ay babalik para sa Celtics ngayon matapos makaligtaan ang huling 4 na laro dahil sa strain sa kaliwang hip flexor at sasama siya sa starting lineup kasama sina Holiday, White, Tatum at Horford. Ang Bucks ay walang Chris Middleton at Gary Trent Jr. ngayon at magsisimula sina Damian Lillard, Andre Jackson, Taurean Prince, Giannis Antetokounmpo at Brook Lopez. Muling nagsimula ng mabagal ang Celtics at agad na inabuso ito ng Bucks. Nagkaroon sila ng 16-2 run para magsimula ang laro, halos katulad ng nangyari sa laro ng Nets laban sa Celtics nung Biyernes. Nakahirit si Jaylen Brown ng unang 3-pointer mula nang magbalik siya mula sa injury, pero nagpatuloy ang mainit na shooting ng Bucks kung saan si Giannis ay nagsimula ng may 13 puntos sa 5 sa 7 shooting kasama na ang isang 3-pointer at mid-range jumper. Nagpatuloy ang trend ng mabagal na pagsisimula ng Celtics at nagtapos sila ng first quarter na nalalayo sa 10 puntos na kalamangan. Si Giannis ay may 19 na puntos sa 8 shooting, pinangunahan ng Bucks, habang si Tatum naman ang nangunguna sa Celtics na may 6 na puntos. Si Jaylen Brown at Giannis ay nagkaroon ng kaunting palitan ng salita ng maaga sa second quarter pagkatapos masiko ni Giannis si Brown sa ulo na nagresulta sa isang offensive foul. Si Peyton Pritchard ay nagsimulang mag-init kalagitnaan ng quarter. Tumama siya ng 3-pointer mula sa malayo para tapusin ang run ng Bucks at sunod-sunod na 3-pointer para panatilihing buhay ang laro para sa Celtics. Nagsimula ring gumana ang opensa ng Celtics patapos ng first half, ngunit isang last-second layup ni Giannis ang nagbigay sa Bucks ng 11 punto na kalamangan. Nagtapos ang Celtics ng first half na may 19-46 mula sa field at 11-29 mula sa 3-point line. Hindi maganda pero hindi rin ang pinakamasama. Ang 17 puntos na naitala ni Pritchard ay nanguna para sa Celtics sa scoring, ngunit mahirap para kay Jason Tatum na may 8 puntos lamang sa 2 sa 7 shooting. Nagpatuloy ang mainit na laro ni Giannis, nagtapos siya ng 27 puntos sa first half, nangunguna sa Milwaukee. Pagkatapos ng halftime, nagpakita ng aggressiveness ang Celtics at gumawa ng 12-0 run. Si Tatum ay nag-back down kay Lillard at nakascore ng layup, nag-dunk siya sa fast break pagkatapos ng missed shot ng Milwaukee at sa huli ay nag-layup si Brown para pababain ang kalamangan ng Bucks sa 5 puntos.
Mula sa pagiging 11 puntos ang atraso sa halftime, tinalo ng Celtics ang Bucks ng 14 na puntos sa third quarter. Pinangunahan ni Jason Tatum na may 11 puntos sa quarter na yon. Si Tatum ang nanguna sa Celtics sa kabuuan ng 19 na puntos, habang si Giannis naman ang nanguna sa Bucks na may 30 puntos. Pinilit ng Celtics na magkaroon ng shot clock violation ang Bucks. Ngunit hindi nila ito nagamit nang si AJ Green ay tumama ng 3-pointer para pababain ang kalamangan sa 2 puntos. Sa natitirang 16 na segundo, na-foul si Giannis na itama niya ang isang free throw at iyon na ang naging laro ng mag-comeback ang Celtics at napanalunan nila ang laro. Nagtapos si Jason Tatum ng 31 points, 12 rebounds and 6 assists ng tunay na mangibabaw sa second half at pinataas ang record ng Celtics sa 9-2 record. Nagtapos si Giannis Antetokounmpo ng 43 points and 15 rebounds sa kabila ng pagkatalo, ngunit bumagsak ang Bucks sa record na 2-8 this season. Ang susunod na laro para sa Celtics ay sa Martes, November 12 laban sa Atlanta Hawks sa unang laro ng NBA season. Sa huling balita, tinalo ng Golden State Warriors ang Oklahoma City Thunder matapos pigilan ng isang huling pagsugod ng Thunder nitong Linggo ng gabi. Pinangunahan ni Stephen Curry ang Warriors na may 36 points, 7 assists and 5 rebounds in 36 minutes. Isang dobleng dagok para sa Thunder nang hindi na nakabalik si forward Chet Holmgren matapos magka-injury sa kanang balakang sa first quarter. Ang injury na ito ay nagbigay ng hadlang sa isang laban sa pagitan ng dalawang nangungunang team sa Western Conference. Si Jonathan Kuminga ay nagtala ng 20 puntos, si DeAnthony Melton ay may 19 na puntos at 10 rebounds at si Andrew Wiggins ay nagdagdag ng 18 puntos para sa Warriors. Nangunguna ang Golden State ng 30 puntos sa huling bahagi ng ikatlong quarter bago nagsimulang magbalik loob ang Thunder. Isang steal at dunk ni Alex Caruso ang nagbawas ng lead ng Golden State sa 6 na puntos bago muling nakuha ng Warriors ang kontrol. Si Shai Gilgeous-Alexander ay may 24 na puntos at si Jalen Williams ay nagdagdag ng 20 puntos para sa Thunder na nagtamo ng kanilang unang pagkatalo sa home court ngayong season. Ang bersyon ni Curry na ito ang inaasahan ng mga fan ng Oklahoma City kapag dumadalaw siya. Si Curry ay gumawa ng 7 of 13 3-pointers and 13 of 23 overall shots. Ipinakita na kapag siya ay nasa kanyang pinakamahusay, mahirap pigilan ang kanyang team. Nangunguna ang Oklahoma City sa liga sa defensive rating partly dahil sa kakayahan ni Holmgren na protektahan ang rim at magtakip ng mga pagkakamali ng kanyang mga kakampi. Nang wala siya, hindi nakapag-risk ang mga guards at hindi naging kasing ganda ng depensa ng Thunder sa ilalim ng basket. Pinababa ng Oklahoma City ang lead ng Warriors sa 8 puntos bago mag-shoot ng 3-pointer si Curry habang nahulog sa sahig. Nanguna ang Warriors ng hindi bababa sa 7 puntos hanggang sa huling buzzer. Ang Golden State ay nag-shoot ng 50.6% from the field. Ito ang unang pagkakataon ngayong season na ang kalaban ng Thunder ay nag-shoot ng higit sa 50%. Ang Golden State ay bibisita sa Dallas sa Martes at ang Thunder ay magho-host ng Los Angeles Clippers sa Lunes ng gabi.